Magandang umaga mga mag-aaral sa grade 12. Ngayong umaga, ang ating aralin ay tungkol sa pagsulat ng obserbasyong papel mula sa isang programang lakbay-aral para sa akademikong pagsulat. May mga mahalagang terminong akademiko na dapat nating unawain. Ang una, abstract. Karaniwang gamit sa pagsulat ng akademikong papel na kalimitan ding inilalagay sa mga thesis, pananaliksik, mga formal na papel siyentipiko at mga teknikal na papel, mga lecture at pati sa mga report. Pangalawa, synthesis. Kalimitan ginagamit sa mga tekstong naratibo. Ito ay para mabigyan ng buod ang mga maikling kwento o kaya naman iba pang tuluyang prosa. Pamanahong papel ay sariling output ng mga mag-aaral para sa pangangailangan ng kanilang kurso. Portfolio ay tipunan ng mga sulating na isulat nila para sa pangangailangan ng kursong akademikong pagsulat. Talumpati, akademikong sulatin na nagpapaliwanag na isang paksang naglalayong manghikayat, tumugod, mga ngatwiran o magbigay ng mga kabatiran o kaalaman. Posisyong papel, ito ay naglalayong maipaglaban kung ano ang alam na katotohanan. Dapat ay nagtatakwil ng kamalian o mga kasinungalingang impormasyon. Pictorial essay, mas maraming litrato ang laman ng sanaysay kaysa sa mga salita. Reflektibong sanaysay, ito ay uri ng sanaysay kung saan nagbabalik tanaw ang akda at siya ay nagninilay o nagre-reflect. Nangangailangan nito ng reaksyon. Bayonote, isang maikling talang pangpersonal na pagkakakilanlan sa pinakamahalagang katangian ng isang tao batay sa kanyang nagawa. Katitika ng pulong, ito ay tala o record na siyang pagdodokumento ng mga mahalagang puntong na ilalahad sa isang pagpupulong. Agenda, layunin nitong ipabatid ang paksa na tatalakayin sa pagpupulong at para na rin sa kaayusan at organisadong pagpupulong. Panukalang proyekto, proposal sa proyektong nais ipatupad na naglalayong mabigyan ng resolba ang mga suliranin. Memorandum, ito naman ay para maibatid ang mga impormasyong ukol sa gaganaping pagpupulong o pagtitipon. Nakapaloob dito ang oras, petsa at lugar ng gaganaping pagpupulong. Lakbay sanaysay, ito ay uri ng sanaysay na makapagbalik tanaw sa paglalakbay na ginagawa ng may akda. Ano ang lakbay-aral? Ito ay isa sa mga gawaing nangailangan ng obserbasyon. Mahalaga ito kung may tala ang mga bagay na nagpagmamasdan at nabibigyang puna ang di mabubuting bagay na maaring makapagsagawa ng mabuting aksyon. Sa pagsasagawa ng lakbay-aral, ay mahalagang matutunan ang paggawa ng isang makabuluhang ulat upang mabigyan ng lubusang kahalagahan ang ganitong gawain at hindi masabing isang uri lamang ng paglilibang o pamamasyal. May mga dapat tayong tandaan sa pagplano o pagsagawa ng programang lakbay-aral. Ang una, dapat may malinaw na kaalaman ang lahat ng pamumuno ng paaralan bago palabasin ang mga mag-aaral sa lakbay-aral na isasagawa. Pangalawa, malinaw ang kasunduan ng pinuno ng paaralan, guro at mga magulang ng mga mag-aaral sa mga patakaran at regulasyon ng lakbay-aral na isasagawa. Pangatlo, nararapat na may formal na sulat ang paaralan para sa kaalaman ng mga magulang para sa lakbay-aral na isasagawa. Pang-apat, na pagtitibay din ang kasunduan ng isasagawang lakbay-aral sa pamamagitan ng isang kasunduan na Memorandum of Agreement. Pang-lima, kung maaari ay pwede ring anyayahan ang mga magulang na sumama sa lakbay-aral para higit na kapanatagan ng kanilang loob. May mga pamantayan ding dapat isaalang-alang sa pagsulat ng lakbay-aral. Ang una, pagmatyaga ng mabuti sa isasagawang lakbay-aral. Pangalawa, itala ng maayos sa mga naobserbahan ayon sa ibinigay na pamantayan ng guro. Pangatlo, iwasan ang magtuksuhan at malalakas na tawanan na maaring makagulo sa ibang mga kasamahan at sa lugar na pinupuntahan. Pang-apat,
Makinig ng mabuti sa oryentasyon bago isagawa ang lakbay-aral. Pang-5, sundin ang mga regulasyon at pamantayan ng institusyon na magpapasagawa ng lakbay-aral. Pang-6, magsagawa ng mga paunang pananaliksik sa lugar ng pupuntahan bago dalhin ang mag-aaral upang magsagawa ng obserbasyong lakbay-aral. Pang-7, iwasang manguna sa mga hakbang o pagkilos sa obserbasyon at huwag namang magpatihuli sa pagmamasid sa mga kasamahan. Pang-8, bigyang tuon ang mga ulat na dapat isulat para sa output ng isagawang obserbasyong lakbay-aral. Pang-9, gawin agad ang ulat ng obserbasyong papel upang hindi mawala o mahirapan sa pagsulat ng ulat. At ang pang-10, upang lubos na maging maayos ang obserbasyong papel, isagawa ang mabuting tunguhin sa pagsulat ng komposisyon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.